Isa na namang panibagong araw sa ating lahat mga ka-huntsman. Sa araw na ito muli akong magbibigay ng partially decoding at marker assessment na pinadala sa aking messenger ng isa sa ating kapatid sa larangan. Pero bago ko ito simulan, sa hindi pa nakapag-follow sa ating munting tahanan, at may interest ka sa ganitong usapin, baka naman. Isa talaga sa binibigyang prioridad kong i-assess at ginagawan ko ng documentary partially decoding, ang mga site na pinadala sa akin by a video, mas malinaw at mas madali ko kasing maintindihan ang setup at layout ng mga markers sa paligid, kung video ang ipapadala nyo sa akin, instead na pictures. Ngayon tunghayan natin ang isang napakagandang treasure site, at sabay nating tuklasin at alamin ang hidden secrets ng treasure site na ito. Let's do this! Galing dito, pupunta tayo sa baba, may makikita kang hugis triangulo na bato. Ito po. Sa nakikita ko sa batong ito, walang duda na ito ay isang bato na hugis triangle na merong isang dot sa gitna. Pagdating sa ganitong uri ng palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, meron itong dalawang interpretasyon o kahulugan. Sa pinakaunang kahulugan nito, ito ay may akmang kahulugan na on the spot, na ibig sabihin sa loob o sa ilalim ng batong marka, nakabaon ang mahalagang bagay. Sa ikalawang kahulugan, ito naman ay nagpapahiwatig sa tatlong palatandaan na nakaayos ng hugis triangle, at ang hole o dot naman sa gitnang bahagi nito, ay siya namang sumisimbolo sa mismong opening na pinagbaunan ng mga mahalagang bagay. Bilang isang treasure hunter, layunin nating mabigyang katotohanan ang bawat interpretasyon na iniisip o sinasabi natin. Sa pinakaunang kahulugan na may kinalaman sa naturang hugis triangle na palatandaan, na on the spot, magiging makatotohanan lang ang ganitong interpretasyon, kapag meron kang makikitang mga karagdagang palatandaan sa paligid ng markang ito, na nagtuturo o nagbibigay halaga sa kinalalagyan ng batong marka. Ngunit sa illustration na ito, wala kang makikitang mga karagdagang palatandaan na direktang nagtuturo sa naturang hugis triangle na marka. Patunay lamang ito na ang interpretasyon na on the spot ay hindi naaayon sa nasabing palatandaan, maliban pa doon malabong magbaon ng deposito ang mga Japanese Imperial Army sa batong nasa gitna ng sapa, maliban na lang kung ito ay may diverted portion ang naturang ilog. Patunay lamang ito na ang batong hugis triangle na may dot sa gitna, ay nagpapahiwatig sa pagkakaayos ng tatlong palatandaan na nakaayos ng hugis triangle. Ngayon ang tanong, saang direction naman makikita ang tatlong palatandaan na nakaayos ng hugis triangle? Hugis triangulo na bato. Then sa baba, ito may butas din na 4. Ang napapansin ko sa batong ito, ay meron siyang cutted portion sa bahaging dito, halatang ang bahaging ito, sa naturang bato ay ginamitan ng tools upang magmistulang pader, at inilagay ito ng paslant, upang gawing boundary marker, patunay na ang direction na dapat mong sundan, ay papunta dito mula sa naturang bato. Ito po. 4 na buta. Walang duda na ang nakaukit sa batong ito na 4 na holes ay isang directional marker, ang markang ito ay kahawig sa isang arrowway, subalit ang head nito ay nasa side portion, ganun pa man tulad ng karaniwang arrowway, ang pointed head nito, ang siyang ginawang directional marker papunta sa lokasyon kung saan makikita ang mga karagdagang palatandaan na nagtuturo sa mismong opening na dapat mong hukayin. Ito, 1, 2, 3, tas 4. Tas pinupoint ko doon, andun yung may isang butas sa isang bato. Tingnan natin. Ito. Parang hugis na ano. Parang hindi ko ano. Base sa aking pagsusuri sa batong ito, na tinuturo o pinapahalagahan ng batong may nakaukit na 4 na holes, kahawig ang batong ito, sa isang snakehead o turtlehead marker. Kung mapapansin natin sa batong ito, ay meron itong ukit na mata sa itaas na bahagi, at ukit na line sa bandang ibaba, na nagsisilbing bunganga, samantalang ang kabuuhang hugis naman nito ay kahawig sa isang ulo ng ahas o pagong.
Kung sakali naman na ito ay isang batong marka na ginamit ng mga Japanese Imperial Army bilang isang snakehead marker, ito naman ay nagbibigay babala sa isang uri ng fatal poisonous trap, na maaari mong madadaanan sa iyong paghuhukay bago mo marating ang kinalalagyan ng nakatagong deposito. Kung sakaling ito naman ay isang batong may akmang kahulugan na turtle head marker, ito naman ay nagpapahiwatig sa isang water trap, at dahil separated head ang naturang turtle head marker, maaaring ang nasabing water trap ay kontaminado ng isang nakakalasong chemical na maaaring magdudulot sa iyong balat ng sobrang pangangati, hanggang ang iyong balat ay tuluyan ng mabulok. Maliban sa mga traps na nabanggit, napapansin ko rin na ang mata nito ay parang isang takip, sa isang hollow rock. Ang kagandahan nito ang naturang palatandaan ay pinapahalagahan ng tatlong mga karagdagang palatandaan na nasa paligid nito. Ang maipapayo ko sa iyo, subukan mo na ring basagin ang batong ito, baka sakaling naglalaman nito ng isang kaperasong gold bar, o di kaya isang kapiraso ng isang precious stone, tulad ng diamond, maaari kasing dito inilagay sa batong ito ang quick deposit, lalo na at pinapahalagahan ito ng mga karagdagang palatandaan sa paligid nito.